Libo-libong tagahanga ang nagsisiksikan sa arena, sabik sa pangunahing pagtatanghal. Ngunit nang kumidlat mula sa paparating na bagyo, ang kanilang pananabik ay napalitan ng pagkabahala. Makalipas ang ilang sandali, malalakas na hangin ang yumanig sa entablado at bumagsak ang 32 toneladang estruktura, dinurog ang lahat ng madaanan. Sa una, parang isa lang itong kakaibang aksidente. Pero ang totoo, mas malala pa pala. Madali sanang naiwasan ang sakunang ito, ngunit dahil sa investigasyon kung bakit hindi ito nagawa, 6 na industriya ang napilitang baguhin ang kanilang operasyon magpakailanman. Noong umaga ng Agosto 13, 2011 abala ang lahat sa Indiana State Fair. Pinakamalaking kaganapan sa estado, dinarayo ito tuwing tag-init kasabay ng panahon ng bagyo. Sa kabutihang palad, nakaiwas pa ang perya sa pinakamasamang panahon hanggang ngayon. Ang patok na palabas na country duo Sugarland ay magtatanghal mamayang gabi. Ibig sabihin, inaasahan ng mga tagapag-ayos na mas maraming bisita kaysa dati. Ang banda ay may mahigpit na schedule para sa mga susunod na linggo, kaya't desperado ang mga tagapag-ayos na maisaayos ang lahat. Habang nagbababa ng gamit ang mga truck, tinawag ni Cindy Hoy, direktor ng perya, ang isang agarang pagpupulong. Napansin ng National Weather Service ang pagbuo ng bagyong paparating sa Indiana. Malamang na aabot ito sa stadium pagsapit ng maagang gabi, ibig sabihin ay haharapin ng palabas ang malalakas na hangin at matinding ulan. Matapos ang update sa panahon, si Ray Allison, isang safety director ng Indiana State Fair Commission, ay madalas tumawag sa National Weather Service upang manatiling updated sa galaw ng bagyo. Tinalakay ng team kung paano maaapektuhan ang oras ng palabas. Samantala, sinimula ng mga teknisyan isabit ang mabibigat na kagamitan sa bubong at mga haligi na lalong nagdagdag sa bigat ng entablado. Sa karaniwang mga pagkakataon, hindi ito problema. Gayunpaman, may entabladong bumagsak dahil sa malalakas na hangin noong nakaraang buwan. Kaya mahalaga na nag-ingat sila ng husto. Bilang pansamantalang superstructure, ang entablado ay binuo ng Mid-American Sound Corporation gamit ang mga pre-made na aluminum truss na piraso. Pinagdugtong-dugtong ito na parang Lego para mabuo ang entablado na ibinigay ng James Thomas Engineering. Pagkatapos maitayo ang balangkas, isang malaking piraso ng tarpaulin ang iniunat dito at pinagtibay gamit ang mga kawad para hindi ito matumba. Ang sistemang ito ng gabay ang tanging proteksyon laban sa mga puwersa mula sa gilid tulad ng malakas na hangin, kaya't hindi pwedeng maluwag ang mga kawad. Parang katulad sila ng mga lubid na ginagamit mo sa tent mo sa bahay, pero mas malalaki at mas mabibigat ang mga ito. Kaya imbes na gumamit ng metal na pako, mahigpit silang ikinabit sa mga konkretong jersey barrier gamit ang mga ratchet strap. Sa isang perpektong sitwasyon, dapat sana ay nakakabit ng maayos sa lupa ang mga barrier, pero hindi ganoon ang nangyari. Sa halip, umasa lang sila sa bigat ng mga ito para manatili sa pwesto ang entablado. Hindi nila alam ang panganib, kaya natapos ng mga teknisyan ang pag-install ng malalaking speaker at liquid crystal display screen sa truss system pagsapit ng hapon. Naglabas dito ang National Weather Service ng ikalawang babala sa panahon. Pero sa pagkakataong ito, mas seryoso na ang babala. Kahit may posibilidad na may paparating na buhawi, hindi man lang sinuri ng mga organizer ang entablado matapos o naghanda para sa pinakamasamang maaaring mangyari. Sa halip, binalak nilang simulan ang palabas ayon sa schedule at buksan ang mga pinto para sa publiko ng 6:30. Pero bago nila ito maisakatuparan, dumating ang isa pang babala mula sa National Weather Service. Naglabas sila ng abiso ng matinding thunderstorm watch at nagbabala ng hangin na aabot 70 milya bawat oras. Ang lakas ng hangin ay lampas sa pamantayan para sa permanenteng gusali at dapat sana ay nagdulot ng agarang pagkansela ng palabas. Pero hindi ibinahagi ni Director Allison ang update at libu-libong mga tagahanga ang pumasok sa bukas na concert area nang hindi alam kung ano ang paparating sa kanila. Matapos ang 30 minuto, habang naghihintay ang mga tagahanga, napag-alaman ni Director Allison na mas malapit pala ang bagyo kaysa inaasahan. Ngayon, tatama na ito sa stadium habang ginaganap ang pagtatanghal ng Sugarland. Dahil sa balitang ito, napilitan ang mga tagapag-ayos na kumilos. Pero imbes na unahin ang kaligtasan ng mga manunood, ang iniisip lang ng mga tagapag-ayos ng palabas ay ang schedule ng Sugarland.
Ayaw nilang maabala ang kanilang tour. Sa huli, nakialam si Director Hoy at nagdaos ng pagpupulong kasama ang manager ng Sugarland. Naka-schedule sanang tumugtog ang banda ng 8:45 at gusto ni Hoy na ipagpaliban ang konsyerto hanggang sa makaalis ang bagyo sa lugar. Pero imbes na sabihin sa tour manager na may paparating na posibleng buhawi, sinabi lang ni Hoy na uulan daw. Walang sapat na dahilan para ipagpaliban ang konsyerto. Nagpasya ang Sugarland na magsimula ng mas huli kaysa sa plano at nangakong hahatiin sa dalawang bahagi ang set kung kakailanganing tumigil sa pagtugtog. Akala ni Director Hoy na ang banda ang may huling desisyon, kaya inaprubahan niya ang plano. Pagkatapos, bumaba siya ng tour bus para magbigay ng tagubilin sa spotlight crew. Habang ginagawa ito, nasalubong ni Hoy si Kapitan Weaver ng estado na wala sa tungkulin noon. Sabay nilang tiningnan ang paparating na dagsa mula sa harap ng entablado at nagbigay ng ganitong komento si Weaver. Ma'am, hindi ko desisyon yan. Hindi ko sakop yan. Pero kung ako ang tatanungin, ipatitigil ko na yan. Matapos hikayatin ang pagtigil ng palabas, tinanong ni Weaver ang plano nila sa paglikas. Nagulat siya nang malaman na hindi naisip ni Hoy na lumikas ang mga tao sa stands, kaya agad nilang pinag-isipan kung saan ililipat ang mga nanonood. Pero habang nagmamadali silang ayusin ang sitwasyon, nagpadala ang National Weather Service ng isang agarang update. Mali ang paunang forecast. Ilang minuto na lang bago bumagsak ang kapahamakan sa kanila, kailangan nilang ipaalam agad sa mga namumuno. Dahil sa sunod-sunod na pagkakamali, walang namumuno ang nakaalam agad sa nalalapit na panganib. Ang tanging radyo na nakatune sa National Weather Service frequency ay wala sa operational base at hindi rin malinaw kung ito ay naka-on noong oras na iyon. Kaunti lang din ang naitulong ng Indiana State Police. Hindi nila in-update ang tropa sa lupa at tamad nilang inisip na alam na ng mga ito. Ang tanging mga taong nakakaalam ng huling babala ay ang fire department at ang isang meteorologist na legal na kinakailangang naroon sa event. Sinabi lang ng fire service ito sa sarili nilang staff at inulit ng mga meteorologist ang babala sa production manager na hindi rin naintindihan ang ibig sabihin. Para makumpleto ang kawalang kakayahan, ilang minuto matapos talakayin ang agarang paglikas, inutusan ni Hoy ang announcer na ihatid ang mensaheng ito. Gaya ng nakikita ninyo sa kanluran, may ilang ulap. Lahat tayo ay umaasa sa mabuting mangyayari. Maaring lumihis ang panahon, pero malaki ang posibilidad na hindi mangyari, kaya mabilis na paalala bago magsimula ang palabas. Kung sakaling dumating ang punto sa palabas na kailangan naming itigil ito sa entablado, ang gusto naming gawin ninyo ay kalmadong lumakad papunta sa labasan. Habang kumikidlat sa malayo, may ilan sa mga manunood na agad umalis. Si Kapitan Weaver ay namangha. Hinarap niya si Hoy, na sa hindi malamang dahilan ay mali ang pagkaintindi sa kanilang naunang pag-uusap. Nang malaman ang pagkakamali, pinababa ni Hoy at Kapitan Weaver ang spotlight crew at sinabihan ang mga manunood na lumikas sa entablado. Ngunit huli na ang lahat. Nanginig sa takot ang mga tao habang pinapanood nila ang mga ulap na parang uling na tinakpan ang langit. Lumipad ang alikabok at hangin sa entablado at isang biglaang bugso ng hangin ang pumunit sa telang bubong mula sa pagkakakabit nito. Nagmadaling tumakas ang mga nasa unahan ng entablado pero hinarang sila ng mga upuan at natatarantang may hawak ng tiket. Naipit sila, walang magawa habang ang mga metal na haligi ng truss ay umingit ng nakakakilabot. Pagkatapos, may nangyaring di inaasahan. Sa ilalim ng bigat ng 60 milya, kada oras, na hangin nagsimulang dumulas ang mga harang na humahawak sa mga gabay. Hinila ang entablado palabas sa balanse hanggang sa bumigay ang mga haligi. Dinurog ang sinumang hindi nakariyak agad. Sa loob lamang ng 12 segundo, naging trahedya ang palabas. Daan-daang matatapang na manonood ng konsyerto ang nagmadaling buhatin ang estruktura mula sa mga biktima na ang mga desperadong sigaw ay pumuno sa hangin. Sumama rin ang mga staff na malapit at mga emergency crew, ngunit malinaw na may ilan na hindi na maililigtas. Isang state trooper ang nag-ulat ng emerhensya na agad namang itinaas bilang isang mass casualty incident. Sa kabutihang palad, naging epektibo ang tugon at natapos ng mga rumesponde ang paunang paghahanap sa 10 minuto mula ng tawag. Ngunit maliit na ginhawa lang ito para sa mga naipit sa guho na ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng trauma sa loob ng maraming taon.
4 na tao ang nakumpirmang patay sa pinangyarihan at ilan pang iba ang nakipaglaban para mabuhay sa mga kalapit na ospital. Sa mga sumunod na oras, ininspeksyon ng pulisya at ng bumbero ang pinsala at muling sinuri kung may mga naipit pang mga nakaligtas. Pero iisa lang ang tanong ng lahat, paano ito nangyari? Agad nag-imbestiga ang pulisya at inalis ang posibilidad ng masamang gawain. Kaya kumuha ang ISFC ng 2 independenteng kumpanya para suriin ang trahedya. Isang law firm ang sumuri sa paghahanda sa emerhensya at mga engineering specialist ang nagsuri sa disenyo at pagkakagawa ng entablado. Sa pagsusuri gamit ang scale model, nadiskubre ng mga inhinyero na bigat lang ng entablado ang kinuwenta ng Mid-American Sound Corporation sa paggawa ng guideline system. Kapag walang laman, tumitimbang ito ng humigit kumulang 11.5 tonelada, ngunit halos na doble ito kapag nadagdag na ang lahat ng kagamitang kailangan para sa mga pagtatanghal. Ibig sabihin, masyadong magaan ang mga jersey barrier para suportahan ang entablado sa normal na kondisyon, lalo na kapag may bagyo. Hindi rin nakakabit sa lupa ang mga barrier na sanay nakapigil sa paggalaw ng mga ito. Sa halip, inilagay ang mga ito sa maluluwag na ibabaw tulad ng buhangin at graba, isa sa pinakamalalang pagpipilian para sa isang malaking nakatayong estruktura sa gitna ng lantad na lugar. At ito ang tuluyang naging dahilan ng pagbagsak ng mga haligi ng truss. Kahit tama ang jersey barriers ng Mid-American, iniulat ng mga inhinyero na may iba pang bahagi ng sistema na babagsak din. Ang kawad para sa mga guy rope ay mas manipis kaysa sa rekomendasyon ng James Thomas Inhinyeriya na may pananagutan din sa ilang pagkakamali. Noong 2010, sinuri ng mga inhinyero ng James Thomas ang entablado para sa kaligtasan. Gayunpaman, tulad ng Mid-American, hindi rin nila binilang ang bigat ng gamit sa pagtatanghal. Bukod dito, kaunti lang ang teknikal na impormasyong binigay nila sa Mid-American. Napagpasyahan ng mga investigador na hindi malinaw kung ang mga bahagi ng truss ay akma para sa paggawa ng ganoong kalaking estruktura simula pa lang. Dahil sa mga pagkukulang, ang entablado ay tumatagal lang sa bilis ng hangin, na 25 hanggang 45 milya bawat oras. Mas mababa ito sa kalahati ng bilis na hinihingi ng internasyonal na regulasyon. Nang inilabas ang ulat ng mga inhinyero, nagdulot ito ng matinding galit mula sa mga pamilya ng mga biktima. Karamihan sa bahagi ay hindi angkop gamitin at tinanong nila kung paano nalampasan ang maraming babala. Ngunit ito ay kalahati lamang ng kabuuang larawan. At nang malaman nila kung paano hinawakan ng mga tagapag-ayos ang kaganapan, nagmukhang larawan ng profesionalismo ang disenyo ng entablado. Nalaman nila na walang datos ang ISFC ukol sa kaligtasan ng entablado. Masaklap, hindi ito dahil sa pagkakamali. Kahit taliwas sa internasyonal na batas, hindi sakop ng batas ng Indiana ang pansamantalang istruktura sa pampublikong event. Sabi nila, hindi na kailangan inspeksyonin o aprubahan ang disenyo ng entablado bago itayo. Kaya kahit may panganib sa libu-libong tao, wala silang alam tungkol sa mga limitasyon nito o kung paano ito maapektuhan ng malalakas na hangin. Natuklasan din sa ulat na walang emergency plan ang mga organizer, kahit alam nilang malaking problema ito base sa isang kamakailang training exercise. Ilang linggo bago bumagsak, nagsagawa ang mga organizer ng emergency scenario na halos katulad ng bagyong nangyari sa konsyerto. Matapos ang simulation, napagtanto ng estado na lubos silang hindi handa para harapin ang ganoong sitwasyon. Bilang tugon, inilatag ng ISFC ang ilang mahahalagang gawain na kailangang gawin agad. Pangunahing gawain dito ang paggawa ng mga plano para sa pagtugon, paglikas at pagtukoy kung sino ang may pananagutan sa pagkansela ng mga kaganapan sa pinakamalalang sitwasyon. Ngunit kahit na kinilala nilang mahalaga ang mga ito, itinuloy pa rin ang konsyerto na hindi pa tapos ang mga plano at walang malinaw na taong namumuno. Nagpasya rin silang huwag sanayin ang mga staff gamit ang kakaunting hakbang na kanilang natapos at hindi nila ito ginamit sa mismong sitwasyong pinaghandaang mangyari. Ito ang huling piraso ng ebidensya mula sa isang mabigat na investigasyon na naglantad ng mga pagkakamali sa bawat pagkakataon. Ang tanging aspeto ng sakuna na mahusay na naasikaso ay ang tugon sa emerhensya.
Ngunit kahit ito ay kulang sa mga pangunahing protokol na maaaring nagdulot ng pagkawala ng buhay kung nagkaroon ng problema sa pagliligtas ng mga biktima. Katulad ng napakasamang pamamahala ng mga organizer sa paparating na bagyo, kulang din sa pamumuno ang mga taga-tugon sa bawat departamento at gumamit sila ng mga radyo na hindi tugma sa isa't isa, kaya naging mahirap ang komunikasyon. Dala ang impormasyon mula sa parehong ulat, nagsampa ng malaking kaso ang mga biktima na nagresulta sa 50 milyon na bayad pinsala. May ilan na naiwanang may kapansanan habang buhay at ang iba ay nagkaroon ng brain injury na naging dahilan ng pagkawala ng kakayahang magsalita ng isang lalaki. Bagamat napatunayang may kasalanan ang Indiana State, si Sugarland ang naging sanhi ng pinakamatinding kaguluhan sa panahon ng legal na laban. Ang banda ang may huling desisyon kung kakansilahin ang konsyerto base sa kontrata. At sa halip na makisimpatiya sa mga nasugatang tagahanga, sinubukan ng kanilang mga abogado na ipagtanggol na kasalanan ng mga manonood ang kanilang pagkasugat dahil pinili nilang maghintay sa arena. Pero hindi tinanggap ang argumentong ito at nagbayad sila ng karamihan sa settlement kasama ang Live Nation na siyang nag-organisa ng konsyerto. Pagdating naman kina James Thomas Engineering at Mid-American, wala sa kanila ang nakaranas ng legal na parusa para sa kanilang naging bahagi sa trahedya. Sa halip, nagbayad lang sila ng maliit na multa at nagkaroon ng lihim na kasunduan na hindi nalaman ng media. Sa huli, kinakailangan ng malalaking pagbabago upang maiwasan na maulit ang ganitong insidente. Mahigit 20 rekomendasyon sa kaligtasan ang inilabas na tuluyang nagbago sa mga outdoor na konsyerto. Pinaigting ang regulasyon sa pansamantalang estruktura, in-update ang building code at binago ng Indiana ang batas para isama ang bagong kategorya ng entabladong pangtanghalan. Binago rin ang pamamahala ng outdoor events at mga plano sa emerensya sa pagitan ng mga departamento. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, hindi pa rin nakamit ng mga pagbabago ang inaasahang epekto dahil 5 entablado na ang bumagsak sa United States mula nang mangyari ang aksidente. Isang sampal ito sa mukha ng 7 taong namatay sa perya at sa karagdagang 58 na nasugatan. Kung nahanap mong interesante ang video na ito, paki-subscribe na lang. Malaking tulong ito